si former chairman ng Appropriations Committee at former Congressman Zaldico ay nag-issue ng video testimony sa social media. At sinasabi niyang inutusan lang siya ni Speaker Romualdez at saka ni Pangulong Marcos na maglagay ng insertions na almost 100 billion pesos at siya daw ay nagbalik ng pera sa kanila through Speaker Romualdez. Can the video of Ko be considered as evidence? Under our present jurisprudence, yung mga allegation na ganyan ay dapat under oath and subject to cross-examination. Pag hindi na-comply ito, the statements are considered hearsay and lack legal basis, making them inadmissible in court. In other words, chismis din sa social media. Of course, napaka-controversial ng kanyang video message at nagkaroon ng reshuffle nga sa kabinete dahil sa kanyang revelasyon. But kailangan sundin pa rin yung legal processes. Kailangan ma-verify at ma-validate yung kanyang video. Siya nga ba yung Zaldico? No? So how do we know na hindi siya gawa-gawa lang? No? May mga nagsasabi, iba yung ngipin niya doon sa video at iba yung ngipin niya sa totoong buhay. So ito mga questions na ito. At yung compliance with due process at yung compliance with law, napaka-importante yan. So ano ang remedy ni Zaldico? One is, pwede siyang pumunta sa Philippine Consulate kung nasaan siya. Whether, sabi ngayon, nasa Japan, no? Or in South America. At ipa-subscribe and sworn to niya yung kanyang written statement. However, that is only half of compliance kasi kailangan ma-cross-examine siya later on ng mga ibang parties. So, that is the second problem. Kahit na nagpa-notarize siya doon sa konsulado, kailangan umuwi pa rin siya. Another remedy, of course, is umuwi na lang siya para gawin niya yung affidavit niya under oath, mag-appear siya before the ombudsman, and then verify and validate personally yung kanyang statement. Hindi rin siya pwedeng maglagay ng kondisyones. Sabi niya, uwi ako pero magbe-bail ako. The crime of plunder is non-bailable, so hindi siya pwedeng mag-demand ng exception to the rule. O kaya sinasabi niya, uwi ako pero ako ang kukuha ng sarili kong security at hindi daw niya pinagkakatiwalaan yung police o yung army na binibigay ng ombudsman na security sa kanya. Obligasyon din ng gobyerno na proteksyon siya kasi pag may nangyari sa kanya dito sa Pilipinas, baka mapagbintangan ang administrasyon. But insofar as the video making the rounds of the social media are concerned, as of now, it is pure hearsay.